Hello everyone! Bali, share ko lang yung naging experience ko sa dalawang bangko recently para na rin sa awareness ng iba kasi very alarming talaga siya. Bali, October 30, nakatanggap ako ng text message from the bank. So, hindi ko na sasabihin kung anong bank kasi syempre hindi magandang experience to eh. So, nakatanggap ako ng text message sa kanya. Legit yung bangko kasi may savings account ako doon. So, yun talaga yung sender kapag nakaka-receive ako ng mga notifications from that bank. Nag-message siya sa akin na parang nagpapasalamat for applying for a credit card. So, sabi ko, hindi man ako nag-apply ng credit card sa bangko na to. Ba't ako nakatanggap ng ganito? Then, 6 minutes after, nag-text ulit siya, same bank, na humihingi siya ng mga requirements like COE, para daw ma-proceed na yung application, tapos mga 3 months payslip, ITR, yung mga ganun. So, yung mga normal na requirements na hinihingi. Na-bother na ako. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung customer service hotline ng bangko. Kaya lang, sobrang tagal. 1 hour na ako naghihintay, wala pa rin sumasagot. So, ang ginawa ko, nag-email ako sa kanila, sa fraud department nila, at saka sa customer service department nila, at saka sa credit card department. So, lahat ng pwede kong pagsenda ng email sa kanila, sinend ko yung screenshot ng text message, and then I informed them na someone is using my personal information to apply for a credit card, which is hindi naman ako nag-a-apply. So, sabi ko, this is a fraudulent activity. Please cancel my credit card application immediately. Sabi kong ganon. Tapos, may reference number kasi dun sa text message. Every day, chinecheck ko yung credit card application status sa website nila kung ano na yung progress. Kasi yung una ko siyang chinek, on process na siya eh, or processing na siya, basta something like that. So, nababother ako kasi pag na-approve yun, tapos hindi ko naman alam kung ano yung address na nilagay niya dun sa application na ginawa niya, tapos ma-approve, ma-receive niya yung card, magulat na lang ako, may utang ako sa bangko. So parang ganun. Kaya talagang immediately I reported it to the bank na hindi ako nag-a-apply, ganyan-ganyan. Then today, naka-receive ako ng email sa kanila na nag-a-apologize nga sila sa nangyari, sa insidente. Tapos nga daw, nalaman nga daw nila na empleyado from their bank yung may gawa. So, bali, gagawin nila yung mga necessary na pwedeng gawin para nga hindi na maulit. Parang ganun, yung naman ng email. And then, in-inform din nila ako na canceled na yung credit card application ko. Actually, before sila mag-email today, na-check ko na last week yata yun sa website nila na canceled na yung credit card application, which is okay na ako doon kahit na late yung email nila sa akin. At least nalaman ko na, at least nag-reply naman sila, tapos nalaman ko rin na canceled na yung application. So, dalawang bangko yan. Same week, yung isang bangko naman ang nag-email sa akin na nagpapasalamat din na for applying daw for a credit card, kasi i-update na nga lang daw ako kung ano yung magiging progress ng application. And then, immediately, tumawag ulit din ako dun sa customer service hotline ng bangko na yun. Kaya lang, sa sobrang tagal kasi sa queue, hindi na ako makapaghintay. Nag-email na rin ako. So, ganun din, same process. In-screenshot ko yung email nila. Kasi legit yung sender eh. Talagang yun yung bangko na yun. Tapos sabi ko, eto nga, naka-receive ako ng email sa inyo, which is hindi naman ako nag-a-apply ng credit card. Please cancel the application immediately. Ganon, same process. So, tong bangko na to, ang pangalawa na to, mabilis mag-respond. So, within 48 hours, naka-receive ako ng email sa kanila that they are saying na my application has been canceled na, ganto-ganto. So, parang nakaka-bother lang na hindi mo na alam yung safety nung mga personal information mo na gagamit ng iba. 'Di ba? Hindi mo na alam kung saan ang mga nakarating yung mga details mo, kung sino-sino na ba yung gumagamit. Kaya sa panahon talaga ngayon, we have to be vigilant talaga. So, lagi naman din nilang nare-remind na do not share OTP, do not share your card information, do not click links, kasi nga sa mga phishing, mga fraudulent activity, lalo na ngayon, double time yung mga scammers, mga hacker. Dahil mag-holiday, syempre alam nila yung mga tao na makakatanggap ng mga bonuses, 13 months, feeling nila ang daming pera ng mga tao ngayon. Tapos, syempre, yung mga OFW din, nagpapadala rin ng pera sa Pilipinas para sa pamilya nila, pamasko, yung mga ganun. Lalo na yung mga seniors natin, no, kapag sila pa yung nabiktima ng mga ganyan,
yung iniipon nilang pera sa pension nila, pang maintenance nila, pang hospital nila, pambili nila ng pangangailangan nila. Tapos, mai-scam lang sila, nakakaawa. Tapos, yung mga OFW din natin, yung inipon mo for how many years, bigla na lang mai-scam, mawawala, mananakaw ng ganung kabilis. 'Di ba? Kaya bukod sa wag tayong mag-share ng mga personal details natin, OTP, credit card information, lalo na yung 3-digit, yung CVC sa likod ng card. Yes, yan yung wag nating i-share. Suggestion ko din no na 'di ba, bumibili tayo usually sa mga online, 'di ba? Like Lazada, Shopee. I also suggest na wag tayong mag-save ng mga card details doon, mag-save ng mga credit card information natin kasi hindi na talaga natin alam eh. Kasi 'di ba recently nga, 'di ba, nagkaroon ng problem ang GCash. Kasi parang tinataon nila na nagkakaroon ng system maintenance sa mga bangko o mga digital wallets, 'di ba? During sleeping hours kasi dun nagkakaroon ng system maintenance. So dun sila agresibo na nagwo-work, 'di ba? Para makapang-scam. Syempre wala namang magnanakaw na magpapaalam na magnanakaw siya na sige tulog ka lang diyan, ako bahala sa account mo. 'Di ba? Walang ganoon. Kaya talagang kailangan maging maingat. Yung cards natin, since meron naman tayong mga mobile applications, pwede nating i-lock yung card natin kapag hindi natin gagamitin. Tapos, i-unlock na lang natin kapag gagamitin na natin. So, dagdag security na lang din yun sa mga cards natin. Kapag may mga tumatawag sa atin na nagpapanggap na galing sila sa bangko, kailangan mong i-update yung information mo, kailangan mong ibigay yung mga gantong information sa kanila to update, siguro sagutin na lang natin yun na I will go directly to the bank to update my details, o kaya I will email the bank, or I will call the customer service hotline. Especially kapag yung tumatawag sa atin, they are using a prepaid mobile phone. Yan, delikado yan. Kasi usually kapag bank ang tumatawag, phone number yung gamit nila eh. O kaya naman mga special numbers, like yung dulo ng number is mga 30, yung mga ganon. Pero kapag prepaid mobile number, magtataka ka na eh, di ba? O wag mo nang i-entertain. Mahirap kumita ng pera, tas nanakawin lang nila, di ba? So, yung nangyari recently sa GCash, buti na lang walang laman din yung GCash ko. Hindi ko naman siya nilalamnan talaga. Unang-una, wala naman akong ilalaman. So, parang nagka-cash in lang ako sa GCash pag may kailangan akong bayaran, kapag may transaction akong kailangan gawin sa GCash, dun lang. Tapos, yun nga, hindi ako nagsisave ng card information sa mga online shopping platforms. No? At saka nag-a-advise naman ng bangko na kapag magkakaroon sila ng system maintenance, siguro kapag ganun, mag-transact na tayo ng maaga, mag-withdraw na ng maaga, parang ganun. Tapos, ilock na muna natin yung card. Pag may mga na-receive kayong ganyang mga SMS, email, di ba, i-report nyo kagad. Okay, so yun lang. Thank you for watching my video and God bless us all.